programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Tinatayang nasa mahigit 400,000 estudyante ang magsisipagtapos sa kolehiyo ngayong taong 2011. Ngunit sa puntong ito, ano nga ba ang kasiguruhan nilang may mapapasukan silang trabaho? Si Paulo at Catherine, magkahalong excitement at kaba ang nararamdaman sa pagtatapos nila sa kolehiyo ngayong Marso. Hindi raw kasi nila sigurado kung may mapapasukan silang trabaho. Nag-worry talaga ako sobra kasi ako nga yung inaasahan. Syempre, ako na lang yung makakatulong sa daddy ko. Nade-depress na, naiinis kasi sobrang hirap maghanap ng trabaho ngayon. Marami kang kakompetensya. Pray hard talaga yung sagot ko doon. And syempre, as a marketing student, kailangan mo rin ibenta sarili mo sa ibang tao. Kailangan mo i-present yourself sa ibang tao na, ayan, magaling ka. Pero paniniguro naman ni Maria Anica F. Tabasa ng SM Homeworld, marami pa rin naman daw trabahong naghihintay para sa mga newly graduates sa taong ito. Isa ang SM Homeworld sa mga kumpanyang lumalahok sa job fair para magbigay oportunidad sa maraming Pilipino na magkaroon ng trabaho. We have different standards. For example, with rank and files or what we consider sales clerks, we consider high school grads with decent personality or if they can do sales talk, mga ganun. When it comes to office assistants or admin assistant, we need a 4-year grad, any business-related or computer courses. Nandito ko sa job fair kasi gusto ko sa ibang bansa naman kasi dito sa Pilipinas overage na ako. Medyo mahirap kasi yung kompetensya marami masyado. Sana ma-hire kami agad kasi ang hirap maghintay, ang hirap mag-apply. Patuloy na tumutok dito lamang sa programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Diyos at Bayan! Magandang gabi po, ako po si Brother Eddie Villanueva at ito ang Diyos at Bayan, ang programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Magandang gabi, ako naman po si Kata Inocencio. Panahon na naman ang graduation ngayon at syempre pagkatapos ng graduation, ang susunod na harapin ng ating mga graduates ay ang maghanap ng trabaho. Ang tanong natin, may naghihintay ba na sapat na trabaho para sa ating mga bagong graduates? Samahan niyo po kami ngayong gabi sa pagtatalakay ng paksang may trabaho ba? Tayo po'y pinalad ang makasama ang dalawang personalidad na siyang alam nating may authority sa ating pong mahalagang paksang pag-uusapan, may trabaho ba? Nais ko pong ipakilala ang naging very outstanding administrator ng POEA noong nakaraang panahon at ngayon po ay siyang Secretary ng Department of Labor and Employment. Walang iba kundi si Secretary Rosalinda Baldos. Magandang araw po, Secretary. Magandang araw, Brother Eddie. Magandang araw, Sister Kata, at sa ating mga taga-subaybay, magandang araw sa kanilang lahat. Kasama po ni Secretary Rosalinda Baldos ang dati naman pong chairman of the board ng Wesleyan University sa ating bansa, a successful practicing lawyer na ngayon po ay deputy director ng TESDA or Technical Education and Skills Development Authority. Walang iba kundi si Attorney Ted Pascua. Magandang gabi po, Brother Eddie. Kata, magandang gabi. Magandang araw sa inyo. Siguro ang atin hong paksay napakahalaga lalo na sa panahong ito na nagkakaroon ng mga tinatawag na tawag dito sa pag-uwi ng mga ibang mga Repatriation. repatriation dito sa ating bansa.
Secretary Baldosa, pwede po bang sa isang maikling paliwanag, ano po ba ang major thrust ng Department of Labor and Employment sa ating bansa? Tulungan po na maging employable at competitive ang atin pong mga manggagawang Pilipino dito sa loob ng ating bansa at sa labas ng bansa. At yun po ay nangangailangan ng quality education, competencies na naaangko po sa mga bakanting trabaho at higit sa lahat ho yung napakagandang attitude towards work. Paano po natin ma-achieve po yan? Kasi bagamat yan ang inyong trust, tila you're gonna be highly dependent also din po doon sa ating Department of Education, sa Commission on Higher Education, at palagay ko pati sa TESDA na rin. Yes. Talagang napakalaki ang problema ho natin ngayon dahil alam po natin na maraming graduate by March. Ayon po sa ating napanood, mga 400 po yung mga graduates na yun, 400,000. Pagka po, Brother Eddie, mga nurses na naman po ang karamihan diyan, kung yan po ang profile ng ating mga graduates, makakaproblema po talaga sila sa paghanap ng trabaho kasi totoo po na oversupply na po ang labor market natin, maging dito po sa Pilipinas o sa abroad ng mga nurses. Pero kung mga technical skills po at tinatawag nating skilled workers, whether sa big construction firms, sa mining firms, at maging sa mga oil and gas exploration firms, natulad po ng nakikita po natin sa labas ng bansa na ngayon ay talagang pakulang na sa atin at pati ang manufacturing industry po natin ay lumiliit na rin, then yun po ang sinasabi po natin na mismatch ng jobs at saka po ng skills na available sa ating labor market. Kaya dito po pumapasok yung TESDA sila yung nag-fill ng gap, nag-address ng deficiency ng ating formal education pagdating po sa aktual na trabahong kinakailangan ng industriya at kumpanya. Kaya sa TESDA po, the companies, BPO leaders, for example, sat down with TESDA and said that ang mga graduates natin, yung 4-year course, kung anumang kurso yan, gustong pumasok sa BPO at mga high-value jobs sa IT, kakailanganin ho nila ng tinatawag na English Proficiency Finishing Course. 6 months ho yung ipinadevelop sa TESDA. So, meron ka na naman pong gap ng 6 months bago ka makasigurado na may trabaho ka. Ang maganda lang ho noon, Brother Eddie, sinabi nila na basta nakadaan sa ganyang kurso dahil kami na ang nag-sit down with TESDA to develop the training regulations, to ensure that yung training facilities at mga instructor ay yun ang kailangan namin sa aming kumpanya, then automatic na ho yung pag-absorb ng ganitong graduates from TESDA doon sa kanilang kumpanya. Kaya yung po ang nakakahinayang. Sana po pagkatapos ng pagka-graduate mo, may diploma ka sa iba't ibang university, wala ka ng ganong bridging course na tinatawag natin o upgrading ng skills mo. At sana ho'y maipaloob na sa mga practicum, on-the-job training, part ng curriculum, yung pong ganong kasanayan. Mukhang masyado po ang focus natin sa ating mga classroom at mga theories at mga academic preparation, pero po dapat mabalanse na po yun. So, maliwanag ho na meron palang oversupply ng labor as far as white-collar jobs are concerned. Yes, Brother. Kasi naalala ko, Kata, doon sa ibang bansa, kasi sa paglibot-libot namin, kasi ang JIL merong chapter sa 45 countries, natuklasan namin yung blue-collar jobs. Talagang mas mataas ang sweldo at malaki ang demand, kaysa sa white-collar jobs. Dito lang sa atin ho, iba ang pananaw ho dyan. Na parang masyado silang mababa ang kanilang buri bilang manggagawa pagka sila ay blue-collar jobs. Sa ibang bansa, hindi ho. Hindi ho nakarating ang kinatawa ng CHED, dapat ho sana ay, ang tatanong ko sana ay kung mayroong tinatawag na systematic coordination ang Department of Labor and Employment at saka ang CHED para po hindi magkaroon ng oversupply ng tinatawag na white-collar jobs. Dahil kung ang mga courses ay naging ineffective, impractical sa needs ng ekonomiya ng bansa,
it appears na medyo may tinatawag na imbalance ang education as well as the needs of the economy. Kaya gusto ko tanungin ang ating Deputy Director General ng TESDA. Belated congratulations, Attorney, ha? Ano ba ang maganda? Palagay ko, tinulungan ka na ni Secretary Baldos sa introduction ng TESDA. Ano ang major thrust ng TESDA? Ngayon po ay we are closely relating po sa industry. Kasi ang mukhang hindi nabigyan ng emphasis noon ay magkaroon ang TESDA po kasi unlike the traditional educating areas of government like DepEd or CHED, ang kliyente po nila ay yung estudyante. Sa TESDA po, ang pananaw po namin, ang kliyente po namin ay ang industriya. Na ang mga trainees ng TESDA ay kinukuha namin hindi para i-train lang kayo at bahala na kayo sa buhay nyo. Kung hindi, train namin kayo pero minamatch namin kayo doon sa industriya. Kaya ang concentration po ng training ng TESDA ay ginagawa lamang pag nalaman namin kung anong pangangailangan sa industriya para pasok sila sigurado after the training. Masasabi po ba natin na karamihan ho ng mga nagtitrain ho ng TESDA ay yung mga nagkalat na rin sa workforce o nag-aabang ng employment o yung mga unemployed? Ano? Halo po. Halo. Meron po kasing spillover dun sa mga high school, ayokong gamitin yung word na dropouts, pero let's say out of school. Okay. Yan, isang source yan ng mga TESDA trainees. Yes. Yung mga high school graduates na hindi na po makapagpatapos para makatapos sa college. Pero meron rin po mga college students or nakatapos na ng college na nakapagpaisip na hindi yata angkop yung kanilang pinagsayangan ng panahon doon sa pangangailangan sa industriya. Marami po akong na-meet noon kasi I go different places to talk to graduating students, yung mga ganyan. Meron po akong eskwelahan minsan napuntahan, they're offering like nursing aid, itong mga 2-year courses. At nung tinanong ko, anong composition nila? Karamihan sa kanila, meron nakatapos ng 4-year course, meron na nakatapos ng 2-year courses, pero doon pa rin pumupunta sa blue-collar jobs or anything that has to do with below 4-year course education. Kaya sabi ko, yan talaga ang pangangailangan natin ngayon sa mga panahon na yon. Nabanggit niyo yung high school tsaka yung mga numbers of years ng kurso, no? Dahil syempre may panukala rin, ano? Nadagdagan ng 2 years ang high school, ano? At ito raw ay para mabigyan ng pagkakataon yung mga estudyante na makapag-focus din naman doon sa mga subjects na mas interesado sila, kung science, kung technology, ano? Sa palagay po ba ninyo ito ay makakatulong sa pagmamatch naman sa pag-employ? Actually, yung laging deficiency ng 2 years, lagi yung issue pagka nagpapadala kami, for example, ng nurse, ng mga engineers, mga technology, maging sa medical profession, kaya't makakatulong kaagad yung additional 2 years. Ang isa namang mas mahalaga pa doon, kasi gagawing compulsory yung BOCTEC sa secondary education, pati yung guidance sa counseling, magiging mandatory yan. Dati ibinibigay yan pagkatapos pa lang. Tama. So parang sa junior high school, parang papasok ka na doon sa period na talagang matatansya mo ang sarili mo at yung kagustuhan mo. Ako ba'y mag-vocational course o kaya tertiary education ba ako? Ito po ba ay pabor din kayo sa TESDA at ito'y malaking tulong para sa inyo? Meron po kaming ugnayan lagi ng DepEd ngayon. There's a technical working group or consultation groups po ang TESDA at saka DepEd. At alam ko pati sa ibang mga grupo. Pero amin pong inaalam talaga kung ano yung specific constitution ng additional 2 years. Sa Asia po at sa ibang bansa, ang basic education which includes elementary and secondary, 12 years talaga yan. Tayo lang sa Pilipinas at isa o dalawa pa, ang 10 years lang. 6 years plus 4. Ako ang feeling ko personally, but I don't want to parang override the technical working group there. Pero ang feeling ko talagang kulang po sa basic education. Pati po sa TESDA, pangangailangan namin, ang mandate po ng TESDA, post-secondary. Pero pag dumadating sa amin yung mga high school graduates, mapapansin namin talaga na may kakulangan pa. Una, sa maturity. Tama. Pangalawa, yung basic knowledge ng English, science, math.
Yun, doon kulang pa talaga. So, kung ano po yung full complement ng 2 years na yon, siguro by time, malalaman natin talaga anong pwedeng idagdag doon sa 2 years na yon. Pero mayroong sinasabi yung ilang mga educators naman na kahit magdagdag ng 2 taon sa high school, kung hindi mag-i-improve ang quality and standards ng education, baliwala rin. Dahil nga ang budget daw ay napakaliit kumpara sa hinihingi ng Millennium Development Goals na sa GDP ng ating ekonomiya dapat at least 6% must be allocated sa education. Pero sa bansa natin, according to the statistics, naglalaro lang sa nasa 2% plus lang, ano? Tama po. Kaya Tama po kayo. dadagdagan pa ngayon ng 2 years. Ako, hindi naman ako kumukontra dyan. Siyempre, the longer the process of education, gusto nating mga magulang na mahasa sa karunungan ng ating mga anak. Pero kung kulang naman sa budget, mukhang questionable yung pagdinagdagan ng 2 taon. Tama po. Kung 70 students pa rin per classroom, kulang pa rin sa textbooks. Yung curriculum, hindi pa rin na-adjust. Yeah. Then yung quality po ng instructor, hindi po ma-upgrade. Yung facilities inside the classroom. So sa Secretary, paano ang coordination ninyo sa CHED o sa DEX patungkol ho dito dahil nga ang nangyayari nga ho, yung problema ng lumalaking labor force at unemployment, sa inyo po bumabagsak ang problemang yon kung hindi naman ho maayos ng DEX ang kanilang mga curriculum at ang kanilang mga facilities or whatever services that they can extend to our students. Bago po ninyong sagutin yan, magbibigay daan lamang po tayo sa ilang pong mga paalala. Magbabalik pa po ang Diyos at Bayan, makalipas lamang ang ilang mga paalala. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan dito sa paksang May Trabaho Ba? May hanging question ho tayo kanina. Kata, pakiulit mo yung hanging question mo. Natanong ko lamang po kung napaka-dependent po ang ating labor force at kung sila po ay employable sa kanilang edukasyon. Ano naman pong klaseng coordination dahil nga nagiging problema ng DOLE pagka sobrang unemployment. Kasi almost 500,000 pa lang graduates every year. Kung ano pong coordination yung with Yung trifocal education system natin, merong basic, and then merong tayong BOCTEC, and then tertiary. Dito sa pagpaplano, kung ano yung mga reforma na dapat pagtutuunan ng pansin sa administration ni President Noy, sama-sama naman kami nag-uusap dyan. Sa Human Development Cluster kami, actually, magkakasama kami doon. Kaya itong pagsusulong itong K-12 nga, so buong cluster, sinusulong namin yan. Yung pagpapalakas ng TESDA, sa kanilang intervention para maging employable, immediately employable ang ating mga graduates na hindi ma-absorb kaagad ng mga industry at company, then talagang suportado din yan ng buong cluster sa human development. At pati si Presidente talagang alam niya na kung gusto natin maging competitive tayo, hindi lang dito sa mga papasok dito mga investors at yun ang maging isang attraction, yung quality ng ating workforce, at pati sa ibang bansa, then we have to focus on the quality of education, hindi lang yung quantity ng ating mga graduates, but more on the quality of our graduates. So aside from the technical competencies, ang ating nga yung laging nire-remind ay yung tinatawag nilang dapat very creative, very innovative. Dapat merong ganong quality ang ating workforce. Very creative sa kanilang thinking. They are very, ang kanilang inclination to be problem solver, yung ganon. Very positive ang kanilang attitude sa trabaho. Of course, yung character, integrity and honesty, talagang yan ay basic sa kanino man. Madaling ma-acquire ang technical knowledge ng job, but yung attitude mo at yung character mo, yun ang mas yung emotional quotient mo
compared to your IQ, mas maraming employer na tumitingin ngayon doon. Mas tinitingnan nila yung aspeto na yan. Ano ho ang sangkap at na nagkaroon kayo ng ganyang progressive minded attitude na characterize ng tamang outlook sa buhay? Kasi nung kayo ay administrator ng POEA, maraming nagsabi sa akin na values-oriented kayo. Values-oriented. Ano ho ang sangkap niyan at mukhang talagang excellent ang pagkakapili sa inyo ni President Noy as Secretary of Dole. Kasi po, Brother Eddie, pag tayo po'y nanarabahuhan, meron kaagad tayong amo at meron tayong mga co-worker. So, kung hindi ho tayo loyal sa institusyon, yung ating integridad ay napapanghawakan at nagiging trustworthy tayo sa ating pong pinaglilingkuran, then pati ho yung ating relasyon sa ating kapwa manggagawa, hindi po yun magiging asset ho ng company. So, iyon naman hong kompetensya o technical aspect ng job mo. Ay, karamihan ho dyan may brochure madali hong maintindihan, napakadali ho at napaka-accessible na ho tayo madali ho tayong maging progressive pagdating sa pag-acquire ng technical competence sa job. Pero yun tong pag-uugali po natin, hinuhubog ho ito mula nang tayo'y ipanganak at yan ho'y impluensya hindi lang ng pamilya, pati ho ng simbahan, ng iglesia, ng komunidad, ng atin hong eskwelahan. Dala-dala po natin yan. Yan ho yung hindi kumukupas at hindi nauubos na asset na tinitingnan ho yan Companies with value, honesty, honest workers, trustworthy workers. Yun hong may integridad at may loyalty po dun sa kumpanya. Naalala kong bigla yung Colossians, sa Book of Colossians, I think chapter 4, na kapag ang mga manggagawa, para mapagpala ng totohanan, isipin mo ang pinagtatrabahuan mo ay Diyos at hindi ang tao. Kaya may iba kasi nagtatrabaho, pagkaharap yung boss nila, sipag. Pag nakatalikod na, tatamad-tamad na. Ang sabi ng Colossians, ng Book of Colossians, isipin mo ang Diyos ay yung pinagtatrabahuan, maging matapat ka, at ang Diyos naman ang gagawa ng paraan para ma-promote ka. Kaya ang tanong ko meron bang values formation na programa ang ating Department of Labor and Employment na ma-inspire sana ang mga different industries, factories, na yung naalala kong bigla yung Presidential Proclamation number 62 ni President Ramos, yung otherwise known as Moral Recovery Program. Opo, yan po. Yan ho ba? Tuloy kaya yung programa na yan? Tuloy-tuloy po sa amin sa Department of Labor at aaminin ko ho na pagdating po sa programa sa labor education, management education po, ngayon pa lang po namin nilalagyan ng values component. Brother Eddie, ang karamihan tinuturo namin ano ang mga batas sa paggawa, ano ang karapatan ng manggagawa, ano ang tungkulin nila, ano rin naman ang tungkulin ng mga employer, pero wala po yung values component. Maging sa atin hong OFW, dapat bago po umalis, yung lalim ng pagmamahal nila at pagkakilala nila sa ating bansa at ang kagandahan at biyaya ng Diyos sa ating bansa, kultura ng ating bansa, dapat po yun ang unang-unang bit-bit po nila na yun po ang dadalhin at sila rin naman ay magkakaroon ng desire na alamin yung kultura, magandang kaugalian ng mga bansang pinupuntahan nila at napakaganda po ang cultural assimilation at doon yayaman ang relasyon ng mga bansa. Pagrespeto sa kultura, sa kaugalian, sa mga batas po ng bansang pinupuntahan mo, hindi same way na dala mo rin yung iyong lahi, yung pinagmamalaki mo rin na ganito ang aming karakter bilang isang bansa, ganito ang aming karakter bilang isang manggagawa, at pinangamalaki po natin ang kagandahan at yaman ng ating bansa. Yun po ay ating gagawin ngayon. Attorney Ted, nakakuan lang na na-inspire ako sa sinabi ni Secretary Baldaos na ngayon lang magsisimula seriously under your administration under Pinoy's administration yung value formation. Nung pala nakaraang mga rehimen, maaaring nakalimutan niya, ano? Kaya, meron din po yung, tama po kayo, yung Moral Recovery Program, panahon po ni President Ramos po yun. Pero hindi nagpatuloy yata, nakalimutan.
Kailangan ho sigurong sariwain ulit po yun at masyadong palakasin. Oo, maganda. Ang ating Deputy Director General ng TESDA, meron bang pagbabago? Kasi pagbabago itong bagong pamahalaan ng President Noy, no? May pagbabago ba talaga? Katulad sa TESDA, anong mga major changes na mahalagang maintindihan din ng tao at magkaroon ng lalong pag-asa? Yung pong moral values po, ang kaibahan po namin sa TESDA, inculcated na po yan sa objective and goals ng TESDA as an institution. Yan po yung ikalimang objective at goal ng TESDA, to inculcate moral values, work ethic, and nationalism. Kaya nga po sa opisina, mahalata siguro nila, ako po'y lagi nakapolo barong, kung hindi polo barong, kadalasan nakabarong. Si Secretary Joel po ay nakapolo barong, madalas rin po siya. At ang aming pong isang kasama rin po doon, na Deputy Director General, si Mila Hernandez, Pilipinong-Pilipino rin ang dating. Ako, nagsimula na po ang, makikita nyo, I wear the Philippine flag. These are small things that we are trying to bring out. And when I go around our offices, district, regional, and provincial offices, and TVIs, institutions, not only do I speak in Tagalog, I try to. It's not the usual thing, being a law practitioner for the last 27 years, to speak in the local dialect. Pero kailangan ganon because that's one way to inculcate nationalism. I try every time to raise the consciousness of our people that you have to be proud that you're Filipinos. Every ingredient that we look for in other countries, we already have. Pero ang kailangan talaga that we really continue developing yung moral ethic, moral values inculcation. Yan in all areas, not only in TESDA, I'm sure, even in education, kailangan yan. Tama si Secretary. Pagdating sa employment, naku, yan ang, all the industries that I've talked to, lagi nilang minimension yan, na sana one thing that they look up to in a prospective employee is whether or not he or she has within himself sufficient moral integrity and moral values. Baka lang makalimutan ko itong isang question ko sa inyo po. In the light, sa liwanag ng problema ngayon sa OFWs, yung tinatawag na Filipino overseas natin sa iba-ibang bansa, kailan nag-uuwian na, no? Mula sa Libya, mula sa Egypt, mula sa iba-ibang Algeria yata, kasama na rin. Parami yung mga bansa sa Middle East na nagkakaroon ng problema ng political unrest, ano? At sa gitna rin ng tinatawag na more or less 500,000 new graduates every year. At sa gitna na rin ng findings sa record ng DOLE noong October 2010 na ang unemployment as well as underemployment ay umabot na ng 19.6%. Ano po ang strategies ninyo in facing all these challenges, Secretary Baldos? On the short term nga po, Brother Eddie, pag may mismatch, mapalad po tayo na meron nga po tayong mga training, skills training program para ma-bridge yung gap. Pero on the other hand, kailangan po natin ng marami pong investors. Kailangan po talaga na yung kanilang reklamo sa atin na mga bureaucratic red tape, at least kami masasabi namin na yung labor relations environment po natin ay manage po natin. Wala po tayong kabi-kabi lang malalaking welga sa mga pagawaan at ang industrial peace po natin ay conducive for investment to come in. But marami pa po tayong dapat ayusin, Brother Eddie. Ang peace and order situation po natin, di po ba, ay talaga pong iginamat na-expose naman ang mga corruption, no? At yan po ay pag na-expose ay dapat po talagang makorek at maiayos po ng matuwid ayon nga po sa ating presidente. So yun pong business climate, yun pong investment climate para po makapasok ang mga mamumuhunan at yung mga nandito na makapag-expand ng business at magka-create ng trabaho, yun po yung long-term solution or medium-term solution. But in the meantime na magkakaroon tayo ng maraming graduates at may 2.8 million unemployment tayo,
ang ekonomiya ho natin, ang record po ay 1 million lang po, Brother Eddie, ang nakikreate na job in a year. Doon ho sa 36 million na employed, ay mga 19 million ho dyan lang nasa wage and salary worker na nature ng kanilang job. Kaya kung ang konsepto ng ating mga estudyante po ay yung wage earner sila, ay hindi po ganun karami kasi ang ating pong 700,000 na establishments ay almost 98% ho dyan ay small and micro enterprises. So, ilan lang po yung medium, ilan po yung large. Kaya ang karamihan ho ay self-employed, Brother Eddie, at mga unpaid family workers po yan. Kaya ito po yung sustainable livelihood po ang ating sinusulong ngayon sa ating mga unang-una sa ating mga kababaihan, Brother Eddie, para hindi na po makaisip na mga bansa dahil kailangan po ng tahanan po ang ilaw at liwanag ng isang ina. Po. So, yan po ang aking inihahanda ngayon. Lahat po ng sustainable livelihood po ay ma-prioritize po sa mga women workers po natin. Doon naman po sa talagang mga unemployed, ayun nga po, we have to open bigger space for their skills training para po ma-meet naman po yung qualification ng mga vacant positions po natin. Tulad Brother Eddie, ang American Chambers po ay mag-jobs fair po ng 6,600 jobs ngayong pong Marso out of 36 American companies. Pag tiningnan po ninyo ang vacancies, Brother Eddie, karamihan ho niyan ay sa business process outsourcing po. At English proficiency ho ang iyong competitive edge dyan. So, kung hindi ka ganun ka fluent, pati po yung soft skills mo pagdating sa iyong public relations, kasi ho, talagang sumasagot po sa telepono kung call center agent ka at kahit customer is always right po tayo. So you patiently has to listen to all their complaints and you have to answer them very honestly, very courteously. So ito po yung kailangan natin na pumapasok na po ang mga friends company. So hindi lang po English proficiency, may Japanese pa rin ho na nag-outsource na po sa atin ng kanilang ganyang mga services. So, sa pananaw po ninyo, Secretary, ang American Chamber of Commerce ay talagang nakapagbibigay naman ng significant contribution sa employment ng bansa. Opo. May mga nakausap po kasi ako na may ilang kaibigan akong mga investors. They were so disappointed few years ago dahil pagkuha lang ng permit sa iba-ibang opisina ng gobyerno, inaabot na sila ng, meron isang billionaire na 2 years, 3 klaseng law offices ang kanyang hinayap. Hanggang after 2 years, na-disappoint na siya, nag-withdraw na siya because of red tape. Naalala ko kasi bigla doon sa Palawan, I just came there dahil sa burial ng ina ng ating mahal na kaibigang Mayor Edward Aguidon. Kinabukasan nilibot kami ni Mayor Edward Aguidon, kasama kayong aking si John, Mayor sa Bukawi. Nakita namin ang booming economy ng Puerto Princesa City, no? Without sacrificing environment. At kamakailan lang, sa month ng February, pinirmahan ni Mayor, sabi niya sa akin, 250 business permits, mga bagong businesses. Dahil nakita nila ang peace and order doon at saka yung tinatawag na walang bureaucratic red tape na basta humingi ka ng permit kasi si down to earth itong leader si Mayor Edward Aguidon walang red tape kaya nga ang environment doon talagang below zero yata so zero yung doon sa tinesting ho meron sa pollution kaya earthquake proof pa, wala pang bagyo. Ang Palawan pala nakalatag sa tinatawag na malaking bato na wala man lang ni katiting na crack, no? Pero ang number 1 yung peace and order. May pinakita si Mayor Aguidon sa amin na ultimong nagnakaw ng helmet na huli doon sa circuit city close ayan.
Pati yung bumarel doon sa huling climb, ano? CCTV. Oo, yung pumatay kay Ortega, no? Kitang-kita, pinakita sa amin yung bumarel eh. Huling-huli doon sa closed circuit eh. Kaya siguro yung peace and order at saka yung bureaucratic red tape mawala. Para yung sinasabi yung kailangan ng investors. Ngayon, siguro ang test day, kasi naalala ko itong problema rito sa Taiwan, no? Isa pa rin. Isa pa rin to na ano kaya ang score dito dahil nagpunta na raw si former President FBR, no? Sa Taiwan. Pero bago niyo sagutin ito, part of bahagi ng mga ilang challenges. Bigyan mo na sandali ng pagkakataon ay ilang mahalagang paalala. Babalik po agad ang Diyos at Bayan. Huwag po kayong alis. Mga kaibigan, isang oras na ang Sa Totoo Lang, The 700 Club Radio. Ready nga! Sigurado ka? Totoo? Samahan sina Kata Inocencio at Alex Tinzay mula alas 12:30 hanggang 1:30 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, live sa DZIQ 990 AM Radio Inquirer. Kaya tara na magbalitaktakan tayo. Sa Totoo Lang, The 700 Club Radio. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan dito sa Paksang May Trabaho Ba? May hanging question na tayo kanina, Secretary Baldos, Deputy Director General Ted Pascua. Yung tungkol sa gitna nga ng mga challenges ngayon sa labor condition ng ating bansa, yung nabanggit ko na kanina briefly, yung ang graduates ay may higit kalating milyon, more or less, ano? At pagkatapos nag-uuwi ang pang may repatriation pa from other Middle East countries. Pagkatapos yung problema pa ngayon sa Taiwan, na nagkaroon ng problema sa Taiwan, di ba, na naghihigpit sa employment. Ano ang kahandaan ba? Ano ba yung strategy ng ating government? Tungkol sa Taiwan, ano hong score nga pala rito, Secretary Baldas? Ang alam ko po, Brother Eddie, ay mukhang makakaroon ng magandang bunga yung naging mission po na ni Senator Marojas. At mukhang nasundan din po, bagamat sinasabing hindi official, mukhang nakatulong din po ang pagbisita ni former President Fidel Ramos. At ang alam ko po ay posibleng hindi na po nila ipilit yung dagdag na requirements na mag-submit ng SSSID. At yun lang ho ang isa nilang hinigpitan plus yung dating 2 linggo lang ang processing ng kanilang visa na ini-issue sa ating kabayan ay sinabi nila na magiging 2 buwan. So kung mapapabalik ho yun sa normal, pag nagkaroon ho ng posibleng magandang announcement at resolution doon sa issue, then hindi ho tayo mag-aalala na maaapektuhan ho ang ating overseas Filipino workers dun sa Taiwan. Madam Secretary, na nababanggit kasi nga natin kanina pa yung repatriation ng ating mga kababayan. Ano po ang latest natin dyan at ano po ang mga programa meron tayo doon sa mga OFW na umuwi na, yung mga may intensyong bumalik o maghanap ng ibang employment somewhere else, o yun namang ayaw nang umalis, paano naman ho sila marere-integrate dito? Ang karamihan, ayaw pang alpasan ng employer itong sa Libya kasi sila nga ay nagtatrabaho sa multinational construction firms, napaka-highly skilled nila, and then sa oil and gas drilling operations at ang ating mga nurses doon na napakatagal nang nagsisilbi doon. At maririnig mo sa nagsisiuwi na pag na lamang Pilipino ay halos hindi hinihigpitan ang repaso ng kanilang document pag mag-i-exit na sa border. Kaya't ang unang strategy ay hingin ko sa mga recruitment agencies ang kanilang redeployment plan. Kasi ang sabi nila, ang abiso sa amin ng employer, be in control of the workers because we want to rehire them. But of course, ang bottom line dyan, gusto pa ba ng workers na bumalik sa Libya? So ang sabi nila sa akin, kung sila ho ay ayaw nang bumalik sa Libya, sa employer nila, we have enough
job orders for other markets. Ang isa lang, medyo cautious din ako doon, ang sinasabi nilang other markets are also in the Middle East. Na yun nga, atin na rin minomonitor very closely ang mga sitwasyon doon because of the political unrest. So we will give priority to the recruitment agencies to first submit a redeployment plan, and then kung ayaw na din sa ibang recruitment agencies, hinihingi na ng ibang recruitment agencies ang profile ng mga workers na nagsiuwi. But I said, please be fair to the recruitment agency. Let us first give them a chance to submit a redeployment plan. Pero kung ikaw ang umuwi at gusto mo nang manatili rito, so ang tanong is, gusto mo pa bang magtrabaho sa kumpanya rito? Tiyak na pag ang ginamit mong standard sa iyong sweldo mo doon sa kumpanya sa abroad, mahihirapan kang pumasok sa mga bakante dito. Sa Surigao, for example, Brother Eddie, mga 392 sa mining firms doon, ang mga skilled and professional workers na kailangan natin. So kung may mga engineers na magsisiuwi at gustong magtrabaho dito, then talagang meron tayong ganyang nakahanda. Siyempre, yung mga IT ngayon at BPO ay hindi ho angkop dun sa magsisiuwi na galing ho sa Libya. Kaya ang isang alternative nila is baka gusto na nilang magsimula ng isang hanap buhay na pwedeng siyang maging alternative source ng livelihood nila at sila ay nandito sa Pilipinas, lalo na yung medyo maedad na po at nahihirapan na pong magtrabaho, then meron pong 1 billion peso reintegration pondo na ipinalabas na po ng ating Pangulo as early as December, na yan po ay gagamitin dun sa talagang interesado na magsimula na ho ng mga small business ho dito. Meron akong isang tanong na bilang kayo ay isa sa mga alter egos ng ating Pangulo, Secretary ng DOLE, ang ating hubang bagong gobyerno ay merong blueprint or roadmap overall na eventually ang OFW industry ay eventually mag-paid at mag-uwian yung ating mga kababayan at dito mismo sa ating bansa ay ma-maximize ang potential sila sa iba-ibang probinsya. Kasi kahit kung mananatili yung OFW industry na lang ang pag-asa ng ating bansa sa ekonomiya, mukhang taliwas yan sa plano ng Diyos nakalagay sa Bible, no? Katulad nun, nung nalumindol doon sa New Zealand ba, no? Doon sa Christchurch. Merong isang Pilipina na nag-text, buhay pa ako, andito ako, nakaipit ako rito, hindi makaalis dito. Masakit na masakit ang naramdaman niya. Kaya pakisabi ninyo sa mga rescuers, andito pa ako, andito sa lugar na ganito, sinabi location. Pero pagkaraan ng ilang oras, hindi na nakausap, hindi na nakapag-text, umabot na ng ilang araw, hanggang sa hindi na na-rescue. Kaya masakit ang nangyayari ho sa ating mga OFWs. Meron bang overall plan ating gobyerno na yung bawat probinsya magkaroon ng economic revolution, so to speak? Kaysa umasa na lang tayo sa tinatawag na heroes of modern times, OFWs. Opo, Brother Eddie, napakalinaw po yung adhikain ng ating presidente na unti-unti nang makabalik ang ating pong mga manggagawa sa abroad. Kaya lang po talaga ang challenge po doon ay meron ba talagang maraming trabaho na pwede nilang pasukan dito o kaya hanap buhay. At yun po ang inaasikaso po. Kaya paglalabas ho niya ay investment ho talaga ang kanya hong inaasikaso. Meaning ho talagang reverse migration ho. Ang implikasyon noon Di po ba? Dahil ang kanyang kinakausap ay yung mga employer at mga investors na dito mag-create ng jobs ho sa atin. Ho. So, ang karamihan ho sa atin ngayong jobs, bagamat sinasabi nila na hindi daw po yan masyadong matatag. Ito po yung sa service industry at isa nga po dyan ang business process outsourcing, which is tama naman po dahil kung magka-problema rin ho dun sa bansa na kung nag-outsource nitong mga job na ito, ay then talagang madali rin ho silang mawawala ng investment dito at magsasara sila. Kaya po yung ating agriculture sector, Brother Eddie, kung yun po ang mapapagyaman natin at babalik po yung ating
mga anak na merong ganyang desire na mag-enroll. Ang mga state colleges ho na nag-o-offer dati ho ng agricultural courses, related courses, even sa forestry, management. Wala na ho tayo naririnig ngayon, Brother Eddie, ng ganyang mga kurso. At pati sila nag-o-offer na ho ng mga nursing courses at hotel and restaurant management courses. Dapat pong mabalik po yun. Pero alam niyo, baka dapat ho siguro merong educational campaign ang Labor Department, pati ang DTI, pati ang Department of Education, ang CHED. Kasi dumating sa punto ho ng ating bansa na naging very popular ang kurso ng nursing. Pero Brother ang dami hong kumuha ng nursing, pero isang eskwelahang malaki sa Bacolod ay biglang halos bumagsak. Isa sa mga outstanding universities. Dahil nag-concentrate sila sa nursing. Kaya ang tanong ko sa TESDA, dahil all over the world, ang talagang pinag-aagawan, nabanggit niyo ho kanina, bago tayo pumunta rito sa studio, na yung mga skilled workers, yung tinatawag na blue-collar jobs, talagang in great demand. Nasa-satisfy ba ng TESDA yung overwhelming demand? Balita ko, ang budget ninyo naapektuhan dahil doon sa nakaraang regime. Siguro po, mo rito, Attorney Ted? Yung pong budget po ng TESDA, ito po kasi po nung turnover ng administration, ay nakasubmit na po yan, nakakompleto na sila. So, yung budget namin maliit. Pero we're not using that as an excuse. Noong pong nagsimula po si Secretary Joel under the new leadership of our President, amin pong binabago na ngayon. It may not be easy nor quick, but we're already changing our mindset. Number one, yung amin pong 26 institutions on agriculture and fisheries. Pag ako'y umiikot po, under the instructions of Secretary Joel, lagi ko sinasabi sa kanila, go back to what we call your first love. You were made as an agriculture and fishery school. You have to go back to it. I'm not telling them to abandon yung, kunyari, automotive skills na tinuturo nila, pero sinasabi ko, balikan ninyo yung talagang inyong kinagisnan, yan ang purpose ninyo. At kumukuha na rin po tayo ng mga bagong skills ngayon. Nung umiikot po ako, nakikita ko meron po tayong bagong isda ngayon na mukhang dinidevelop na nila, kapalit ng hito o kasabay ng hito. Yan po yung pangasius o pangasius. Bago pong isda yun na they want to culture. Now, ang pangalawa po ay we're coordinating with the BOI under Secretary Tito Panlilio. Nag-usap na po kami. Sabi ko sa kanya, pwede bang bigyan mo kami ng listahan? Saan yung possible investments na darating within a span of time in the country? Uunahan na po ng test na yon kung saan ma-identify. Kung kailangan construction, mauuna na po kami doon. Magtuturo po kami ng mga construction skills. Plumbing, electrical, construction, building. Kung anong other skills na kailangan namin ituro, uunahan na po namin. Para pag dumating yung industry doon, local po ang kanilang kukunin ng mga empleyado. I would like to look forward na ma-identify natin po as a country yung talagang skills na kailangan natin o kagalingan natin. Tulad po sa shipbuilding. In fact, the Philippines is I think the biggest single country producing our international mariners. 30% po na international demand sa mariners galing po Pilipinas. Kasi po tayo, we're really a maritime country. Kaya lang, sabi ko, kung pwede natin i-calibrate yung skill teaching para yung teaching of skills in shipbuilding lumawak pa, baka yung mga kumpanya outside will come here and establish their companies here. And shipbuilding is only one of the skills na pwede natin palawakin. Meron ba kayong paraan para ang taong bayan magkaroon ng access dyan sa TESDA? Kasi galing ako sa iba-ibang probinsya rin. Sabi nila, ano bang mga kurso ron na pwedeng pasukin ng aming mga kababayan? Meron ba kayong proper educational campaign, information? Kasi maraming mga walang trabaho, nanggigigil magkaroon ng trabaho. Ready naman sila. Nabalita nila ang TESDA ay may pag-asa sila, no? Dahil kahit na maraming skills doon. Yun ang aking tanong na, yun ang dapat na gusto ko lang kung meron kayong educational campaign ito nationwide. Pero bago mo ito sagutin, attorney, meron daw mahalagang paalala muna sandali. Magbabalik po agad ang Diyos at Bayan.
Nagbabalik po ang Diyos at Bayan dito sa Paksang May Trabaho Ba? Deputy Director General Ted Pascua. Ang tanong ko kanina ay meron ba kayong nationwide information campaign sa mga kabataan na out of school youth, halimbawa, at saka marami mga magulang tinatamad na magpaaral, no? Kasi una, expensive ang pagpaparal sa kolehiyo. Pangalawa, maraming graduates, walang trabaho. Kaya ang tanong nila paano sila magkakaroon ng accessibility sa technical skills and training na ino-offer ng TESDA. Una po yung hindi nila alam dahil hindi nila nakikita. Ito pong bakasyon, meron po kami balak na pumunta na po sa mga maganda na para pumunta sa mga public schools, mga high schools lalo na after the start of the school year para akiyatin sila, yayain sila pumunta sa TESDA. Gawin po nila part ng kanilang mga tours po yan. Ang mga eskwela na nag-iikot-ikot. May pinupuntahan na mga, in fact, sometimes mga TV shows. Mas mahalaga ito, umikot po sila sa TESDA para ma-open po sila sa aming ginagawa mga skills training program. May mga offices ba ang TESDA all over the Philippines? Opo, 17 regions po yan. There are 78 provincial offices and 126 technical vocational institutes all over the country po yan. At amin po pinapalago rin po yung agriculture at fisheries approach namin dahil isa po yan sa 16 directives po ng Pangulong Pinoy na palaguin muli ang ating agriculture at fisheries. Ako po yung umiikot rin sa mga private NGOs, mga Rotary clubs. Inaanyayahan ko po sila maging donor po sila, maging benefactor sila. At yung lalo na yung mga clubs po, ako very gangho po sila. Sabi nila, bago ito. Ito ang paraan para makatulong sa bansa. Doon po na-steer ang nationalism ng ating mga kababayan. Secretary Baldos, ayon ho doon sa Wiki Answers, ewan ko kung tama po ito. Ang number 1 daw in-demand course sa Pilipinas ay culinary arts. Pangalawa ang business, accounting, engineering. Panglima lang daw yung IT. Number 6 ang nursing. 7th, psychology. 9th, digital arts. At hotel and restaurant management. Ano po? Ito po mga ito, ano po mga hinaharap nila sa pag sila po ay nag-graduate? Sila ba ay makakahanap ng trabaho? In demand po ba ito as kurso? Pero in demand po ba ito for employment, yung mga kursong kanilang kinukuha? In demand yan. Kaya lang, hard to fill. Ang tawag niyan sa amin. Lahat ng klase ng engineers ay in demand yan. But difficult to fill up. And then, yan, sa hotel and restaurant, talagang maraming job openings tayo dyan. When you and say difficult to fill up, ibig sabihin nun, qualified ka ba? Oo, yun. Papasok Not ka ba sa because standard na ng may kumpanya? nakatapos ka, qualified ka. So, yun. Usually, ang definition sa amin ng hard to fill, 4 months na yan, na nasa aming field job net, hindi pa rin na-fill up. Naku po, marami na namang gagraduate niyo sa mga kursong ito. Siguro bilang huling pahayag sa ating mga bisita, nahingyan namin kayo na mensahe sa mga bagong graduate. At meron yata kayong gustong i-announce, ano? Opo, yung aming pong National Assessment and Certification na activity po itong November 28 po. All over the country po ito. Kung pwede, pumunta po yung itong March 28 hanggang April 1. All over the country, lahat po ng provincial offices ng TESDA, lahat ng regional, dito po sa Metro Manila, sa NCR, doon po sa head office po namin. Lahat po ng skills na, at malalaman po ninyo kung ano yung mga skills na meron po kaming national assessment. Libre po yan. Inaanyayahan ko po kayo, bisitahin nyo yung mga opisina na yan. Hanggang March 14 po sana, makasubmit na kayo ng application para ma-schedule na po namin kayo. Pero kung pwede, yan po ang i-consider ninyo. Kahit na po yung mga bagong dating sa ibang bansa, baka kailangan po ninyo mag-retooling o mag-change ng career. Available po yan. Okay, thank you very much. Deputy Director General ng TESDA, si Attorney Ted Pascua, at si Secretary of Labor naman, Secretary Rosalinda Baldos. Pahayag po ninyo. Sana abangan nila ang mga naka-schedule na jobs fair usually hanggang May to June 12. Marami yan. Pati ang grupo ni Presidente sa pangunguna ni
Maria Montelibano, they are mobilizing the private sector to mount a series of jobs fair. At ito nga American Chamber Jobs Fair, 6,600 ang job openings dyan. And then they should also visit our PhilJobNet, which is an electronic skills and job matching, where at any given point in time, 60,000 ang vacancy dyan. Naku, maraming pong salamat sa inyo. Naku, ang dami kong natutunan at dami niyong natutunan. And alam niyo, Brother Eddie, na-increase ang aking confidence level. No? Dahil sa pamumuno ni na Secretary Baldos at saka ni Secretary Joel at ni Deputy Director General Paso at saka nilang mga programang ginagawa. Mukhang gang-ho talaga ang ating Labor Department at mga sangay na concern dito para matiyak na tayo magkakaroon ng trabaho. Pero siguro gusto ko lamang balikan ng isang punto, because it is God who gave us the abilities and the skills to create wealth, para tayo ay kumita. Siguro wag nating kakalimutan na lumapit sa Diyos at humingi ng tulong sa Kanya at alamin din natin kung ano ba talaga yung mga skills at mga giftings na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. At nang yun na lang ang ating i-pursue sa ating buhay. Wag na tayong mangarap na maging artista kung hindi naman tayo artistahin. Wag na tayong mangarap na maging doktor kung tayo naman pala ay artistic naman ang ating inclination, o maging nurse bagamat tayo artistic ang ating inclination. Let's look at our skills and inherent talents and let's honor God with our talent. Maraming pong salamat. Well, nang marinig ko ang ilang mga paliwanag ng ating Secretary of Labor and Employment, Secretary Rosalinda Baldos, at ang Deputy Director General ng TESDA, ay katulad na sinabi po ni Sister Kata, talagang nakaka-inspire. Tumaso ang ating espiritu ng hope, ng pag-asa. Naalala ko kasi sinabi ni Joel sa akin minsan, bihira kami magkausap itong anak ko nito pero sabi niya, Daddy, hindi lang seryoso ang Pangulo. Pati yung mga kasama namin, binanggit kayo, Secretary Baldos, si Secretary Armin, saka sa CHED. Talaga raw ang teamwork talagang serious na serious para talagang ibangon ang ating bansa. Ituwid ang dapat. At gusto ko lang ipaalala na doon sa Diyos naman mula sa Diyos naman ito, sa salita ng Diyos. Narinig natin na magandang mga paliwanag, punong-puno ng inspirasyon, ang ating dalawang resource persons. Sabi naman ng Diyos, huwag natin kakalimutan yung sinabi ni Joshua chapter 1 verse 8. Ang sabi po ron, sikreto po ito, speaking of the economic development, progress, and prosperity of the people. Meditate on my law, day and night, so that you can observe to do the things written therein. If you do that, anything you do, you will prosper and you will have great success. Napakahalaga po ang salita ng Diyos na ako'y natutuwa sapagkat sabi sa akin ni Dr. Chris Enriquez, nadalaw siya sa TESDA office, nagulat siya. May nakadisplay ang 10 Commandments na ibinigay ng 700 Club. Sa 10 Commandments po, don't steal, don't kill, don't tell lies. Ang gaganda ho ng mga salita ng Diyos. Kaya naway hindi makapasok din sa puso't isipan ng sambayan ng Pilipino. Huwag natin kakalimutan ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa bayan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Diyos at Bayan. Ako pong muli si Brother Eddie Villanueva na nagsasabing God bless you all and God bless the Philippines. Ako naman po ang inyong lingkod, Kata Inocencio, nagsasabing sa lahat po ng bagay, dapat talaga uunahin natin ang Diyos at nang bumangon ng ating bayan. God bless you, Lord.